Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po dito sa aking topic na ito, dito sa vlog ko na ito ay ayoko naman sana kasing basagin ang kasiyahan ng mga DDS dahil po sa nangyari kay General Torre. Kaya lang dahil po sa kumbaga syempre ayaw din naman natin na lumaki ulo niyang mga DDS na yan, babasagin na po natin sila. Ito pong aking nalaman ay masasabi natin ito ay confidential. Confidential itong nalaman ko na ito, pero dahil po sa pagmamahal ko sa inyo ng mga tropa pips ko, isisiwalat ko na si General Torre po ay inihahanda po para sa isang napakalaking partisipasyon. Inihahanda po para sa isang napakagandang pwesto sa gobyerno natin. Yan na lang muna. Hindi ko sasabihin yung kung saan, kung ano ang kanyang magiging hawak na departamento o ahensya. Basta stay put lang kayo dyan. Ang akin pong nakausap ay kasama last Friday, Saturday, Sunday. Kasama siya. Kaya po alam niya. Ngayon, nung tinawagan na naman ako nitong ating kausap, nako, sabi, Mac, ba't ganun? Ba't mo sinabi yung sinabi ko sa'yo na napupolitika o parang merong nangyayaring hindi maganda doon sa Napolcom at DILG at kay General Torre. Sabi ko, di ko naman binanggit pangalan mo. Wala mo naman binanggit na pangalan Sabi, sige, basta wag mong babanggit yung pangalan ko Sabi, Tapos sabi niya, etong ibibigay ko sa iyo na information, wag mo ding ilalabas. Pero makulit ako Kaya inilabas ko. Ngayon, eto. Mamaya, sana mapanood nyo tong buong video na to. Sana wag kayong umalis, panoorin nyo. I-share nyo na din. Ito pong aking video na ito, may kinalaman to sa pwedeng mangyari sa hinaharap. At ito pong hahawakan na ahensya ni General Torre. So ngayon, syempre, di ba si Panfilo Lacson, dating PNP chief yan. Sabi niya ay beyond authority daw ang ginawa ni Torre, kaya po tinanggal si Torre as PNP chief. Ngayon, eto, si Senator Bato de la Rosa naman, meron siyang pahayag patungkol kay General Torre. So pakinggan po muna natin, saka ako saka natin to bibigyan ng reaksyon. Ba't ganun? Ay, okay. Teka, okay, eto. Galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi baklang rin siya. Yun. Galit ako naawa ako. Ayun. So, galit daw po na naawa ito nga si Senator Bato dito kay General Torre. Ba't ganun? Ayaw niyang bumaliktad. Ayan. Galit na naawa daw po. Pero alam niyo po, hindi po dapat kaawaan si General Torre at ako nga, sabi ko nga dapat nga kabahan. Parang kabahan ito nga si Senator Bato de la Rosa dahil po si General Torre ay tinanggal sa PNP. Dapat po kabahan siya. Kasi ang pagkakatanggal po kay General Torre ay meron pong pwedeng may kinalaman sa paghahanda ng ating gobyerno. Ngayon, itong ating PNP chief, General Torre, former PNP chief, hindi po totoo na kumbaga parang
ayaw sa kanya ni PBBM. Hindi po totoo. Hindi po totoo yun. Ayon dun sa aking tumawag, napakaganda pala talaga ng relasyon ni PBBM, ni General Torre, ni General Nartates. Ayan. So, etong pagkakatalaga ni General Nartates as PNP chief, new PNP chief, ay okay kay General Torre. Kaya po sabi ko nga sa isip-isip ko nung nalaman ko kung ano ang cost at kung ano ang lilipatan na pwesto ni General Torre, na medyo parang syempre parang medyo nahihiwagaan ako, medyo parang mabigat sa dibdib kasi syempre idol natin yan, General Torre yan. Kapag sinabi mo General Torre, talagang pang PNP chief yan pero meron kasi siyang hindi magagampanan kapag siya ang PNP chief. Kapag siya ang PNP chief at nangyari yung pinaghahandaan ng ating gobyerno, sinong gagawa nito? Kaya po siya ay nirelieve. At yung kanyang 4-star general ay maaari siyang mag-retire. Ayan, pwede siyang mag-retire next week. Ngayon, kapag nag-retire sa next week etong si General Torre, doon na po siya ngayon maililipat at mailalagay doon sa sinasabi natin na pwesto na paglilipatan niya. Naintindihan ko na Sabi ko, okay, magaling talaga si PBBM. Matalino talaga. Walang-wala dito ang ginawa ni Digong. Kumbaga, yung diskarte ni PBBM para maipatupad ang batas, para mailagay ang mga nararapat na tao sa posisyon. Di ba, sabi ko sa inyo, kailangan ni PBBM si General Torre dahil nakita naman natin ang kanyang katapangan, kanyang katapatan, ang kanyang pagiging tuwid na pulis, hindi po kurakot, hindi po nababayaran. Diyan ko na pagtanto, nako, sabi ko ibang klase talaga si PBBM sa matalino talaga sa mga strategy, saka sa mga yung mga tao na alam niya na maglilingkod sa kanya ng tapat, ilalagay niya sa pwesto kung saan ito nararapat. Kaya kung ako kay dating PNP chief Senator Bato de la Rosa, hindi dapat kaawaan si General Torre. Bagkus dapat siyang kabahan. Kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte, pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi baklang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Pero I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng cancer mucously. That's my opinion as a former chief NB. Yun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa pinalalagyan niya. Sana natin bigyan niya as Ito galit ako sa kanya. Ito. Same pa rin kaya ng mararamdaman si Senator Bato de la Rosa kung sakali na si General Torre, kung sakali
same pa rin kaya ang nararamdaman ni ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa kay General Torre na naaawa kung sakali na dumating ang kanyang warrant of arrest at ng ilan pa na mga kasabwat ni Digong para sa EJK. Same pa rin kaya ang nararamdaman niya o mararamdaman niya kay General Torre na awa. Baka lalo siyang magalit dito. Ha? Paano kung ilagay si General Torre sa isang pwesto na may kapangyarihan na humuli ng isang senador sa loob ng Senate of the Philippines? Eto na. Naku, magagalit na naman sa akin yung tumawag sa akin nito kasi dapat hindi nyo kinukwento sa akin Dapat hindi sa akin sinasabi yung mga ganito Paano kung ilagay si General Torre sa isang napaka-critical na posisyon at siya ang magpapatupad ng warrant of arrest kay Senator Bato? Maawa pa kaya si Senator Bato kay General Torre? Baka yung galit niya dahil ito ang nakadapule kay Kibuloy at kay Digong na dahilan ng pagkakabulok sa kulungan ng magkaibigan, magkasangga hanggang kulungan na si Kibuloy at si Digong. Tingin ko hindi maawa na to si Senator Bato. Baka manggalaitin na to kay General Torre. Sigurado. Baka manggalaitin na kasi putya, yung palang pag-alis pala sa posisyon ni General Torre, planado. Meron palang tina-target, 'di ba? Paano kung ganun? Di ba? Paano kung ganun ang plano? Kaya pala tinanggal sa PNP pagka PNP at para magulo ang isipan ng mga DDS. At isipin nila na si PBBM ay magulo ang kanyang pamumuno. At maling-mali, very unpopular nga daw po yun ang sabi kanina do sa media, do sa press con ni John Vic. Very unpopular daw yung pagkakatanggal sa pwesto ni General Torre. Unpopular decision by the President. Yun pala, no? May twist. Biglang may kambyong gano'n na si General Torre pala ilalagay sa isang napaka-importanteng posisyon. At ito ang maghahawak ng posas para mapusasan na itong mga tao ni Digong, kasama ni Digong sa EJK. Di ba? Alam nyo, parang parang kung iisipin natin, naku, maling-mali yung pagkakatanggal ni General Torre, ni PBBM. Mali yung desisyon ni PBBM na yun. Kung sa mga comment niya kung sino pa yung nagtatrabaho, yung pa yung tinatanggal. Kung sino pa yung tapat sa gobyerno, yung pa yung tinatanggal. Sabi ng mga comment, nakikita ko. Pero hindi natin alam. Posible na ang ating palang Pangulong Bongbong Marcos ginagamit lang ang kanyang utak. Kasi as PNP chief, hindi ikaw ang hahawak ng warrant of arrest ng mga kaalyado ni Digong. Kaya nga po ang sabi ko, nung nakita ko tong video na to ni Bato de la Rosa, nagbigay siya ng statement na naaawa. Bagkus dapat niyang maramdaman ay kabahan siya. Baka nakakalimutan ni Senator Bato, September 23, lalabas na si Digong sa kanyang lungga. Hindi lalabas hindi lalaya, hindi yung lalayang ganon. Lalabas lang. Pero babalik din kasi mag-a-appear na sa court ng ICC si Digong.
September 23 yan. Ano na po ba ngayon? Wala nang 1 month. Ngayon, yung September 23 na yan, na pag-appear ni Digong sa korte ng ICC, ang dami nang nagsabi niyan. Si Trillanes, si Attorney Cristina Conti, si Attorney Butuyan, na posibleng after ng pag-appear ni Digong sa ICC Court, meron na pong warrant of arrest na ipapatupad. Sabi mismo ni Trillanes, hindi kasama si Sara dyan. Ito lang munang mga ilan pang mga kasama ni Digong. Sino ba nagpakulong kay Kibuloy? General Torre. Sino nagpakulong kay Digong? General Torre. Ano ang posisyon ngayon ni General Torre? PNP chief. Kapag nangyari yan after September 23 at binigay na sa atin ng Interpol ang warrant of arrest nitong mga alipores ni Digong, hindi si General Torre tatrabaho nun. Iba. Kaya po, sa sitwasyon na ito, magtiwala lang tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Naalala nyo yung vlog ko kanina? Ang sabi ko, si PBBM, kailangan nating bigyan ng tiwala. Magtiwala tayo. Kung ano man ang kanyang ginawa ngayon, sigurado na meron pong malaking eksplanasyon at meron pong kailangan gawin ng ating Pangulo. Si John Vic Remulla, hindi niya mapinpoint. Nakulitan sa media, ang sabi niya, ang alam ko merong ibibigay na pwesto kay General Torre. Yun lang ang binigay na salita ni Secretary John Vic. So, hindi natin nakikita, kumbaga parang natakpan tayo na emosyonal eh. Ba't tinanggal si Torre? Ba't tinanggal? Napakagaling ni General Torre. Pero hindi natin alam, merong isang bagay na mas magiging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino, si General Torre. At yun yung posisyon na ibibigay ni PBBM sa mga susunod na araw, kapag nakapag-retire na siya, kasi hindi po niya pwedeng hawakan ang posisyon na yon pag hindi siya nagre-retire. Ngayon, kapag hawak niya na yung posisyon na yon, nasa kanya na yan, under his leadership, itong posisyon na ito. Itong ahensya na ito. Ayan na, di ba? Yan na yung sinasabi ko. Napapasok na tayo sa most exciting part. Actually, doon nga sa mga post ko meron ako mga post doon sa Blue Up, sabi ko, la 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 la, kinakasana ni Torre. Teka, basahin ko yung yung post ko para malaman niya yung mga post ko Sabi ko, la 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 la, Torre kinakasana. Tapos, expectation, Torre sa DPWH. Ayan. Reality, Torre sa blank blank. Basta doon. Sabi ng mga DDS, ayan. Ito. Sabi ng mga DDS, Torre, makukulong ka na. Sabi naman ng mga hindi DDS, iba makukulong sa malayo pa. Tapos ito, sabi ko pa, bad news para sa mga alipores ni Digong. Torre, inihahanda na. Tapos dito, ito yung picture of the day. Ito yung picture of the day. Ayan, picture of the day. Ayan, picture of the day yan Kasi ang kinaption ko dito, a picture paints 1,000 words. Pero wala pong nakatama dun sa picture na to, kung ano yung ibig sabihin ng picture na to. Sabi dito ni PBBM, parang comics, may sinasabi. General Torre, kailangan kong gawin to. Kasi merong paparating na malaking trabaho.
at ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong gawin ito. Dito. Tapos si John B. Cremulya nasa likod, natatawa. Ayan, John B. Cremulya, ayan oh. Natatawa si John B. Cremulya. Sabi ni John B, ayos yan PBBM, ayos yan presidente, galing mo talaga. Si General Torre parang naguguluhan sa litrato na to, parang nagtataka siguro siya. Ano kaya yun, yung trabaho na yun? Ano kaya yung papatrabaho sa akin ni PBBM? At yun na nga, yun na nga yun, yung sinasabi ko. Kaya kung hanggang ngayon nandito ka sa video na ito, tinapos mo yung video ko, nakinig ka sa akin kanina mga 2 minutes, sinabi ko tapusin mo tong video na to. Kasi sasabihin ko na dito kung saan mapopwesto si General Torre. Si General Torre ay mapopwesto sa